niya. Hari siya ng mga abad. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala na mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyong silang sawayin, huwag niyo silang hadlangan sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Bumabalik ang loob. Ito po ang nakita natin, narinig natin sa kwento ng unang pagbasa. Ang bayan ng Diyos na tumalikod mula sa Diyos, sumamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan, tila nakalimot sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya sa ating unang pagbasa, si Josue kinakausap ang bayan ng Israel na pinapaalala niya sa kanila na lahat na meron tayo ngayon, galing sa Diyos yan. Ang tinatamasa natin ngayon, galing sa Diyos. Pero sa ibang Diyos sila sumasamba. Kaya sa pamamagitan ni Josue, sa kanyang pagpapahayag, nagbalik loob ang bayan ng Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan ay iniwan na nila, isinantabi na nila, at nangako na sasamba sa Diyos. Tayo din po mga Kristiyano, lalo na po sa panahon ngayon, baka ang Diyos ay naisasantabi din natin. Napapalitan na din natin. Kung talaga mahal natin ang Diyos, talaga sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang mahal ko, ano ba ang pwede natin gawin? Unang-una, tayo ay handang makinig sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos ang pinakikinggan natin. Ang salita ng Diyos ang sinusundan natin. Ang kanyang salita ang gabay natin sa ating buhay. Paano tayo mamumuhay bilang isang Kristiyano? Paano ba tayo buong puso makakatugon sa Kanya? Mababasa natin lahat ng ito sa salita ng Diyos, ang Biblia. Ngayon, ang tanong sa atin, handa ba tayong tumugon sa salita ng Diyos? Handa ba tayong tumagon sa Kanyang mga aral at turo? Handa ba tayong sumunod sa Kanya? Kasi kung ang Diyos ang pinaniniwalaan natin, ang Diyos ang sinusundan natin, ang tinig din niya ang sinusundan natin. Kapag lumalayo tayo sa Diyos, ibig sabihin, hindi na tayo nakikinig sa Kanya. Kaninong tinig na ang pinakikinggan natin? Yun na yung mga bagong Diyos-Diyosan natin. Kaninong tinig na? Minsan, sariling tinig natin ang gusto nating pakinggan. Yung sarili nating kagustuhan para makaangat tayo sa iba.
para mas maging dakila tayo. Pero sabi ng Diyos, hindi sa pagmamataas ang sinusundang daan ng Kristiyano, kundi siyang marunong magpakababa at maglingkod sa lahat. Yun yung daan ng isang Kristiyano. Hindi lamang tinitignan ang buhay na parang swerte, na lahat ng pampaswerte bibilhin mo. Minsan, sa totoo lang ho, nakakalungkot. Sinasabi natin, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, naniniwala ako sa iyo ang buhay ko. Pero pagtingin mo sa braso ho nila, sa damakmak mo yung biniling pampaswerte. Akala ko ba ang Diyos ang pinagtitiwalaan natin? Akala ko ba ang Diyos ang siyang sinasampalatayanan natin? Bakit ka sumasaling sa mga pampaswerte? Kulang pa ba ang biyaya ng Diyos sa iyo? Ang biyaya ng Diyos na kusang loob na ibinibigay sa iyo. Yung swerte, tsamba-tsambahan lang eh. Pero, tayo ho, bilang Kristiyano, mas sumasali ho tayo saan? Sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos sa atin, ay minsan ng Diyos binibigay sa atin, higit pa sa inaasahan natin. Kaya sana ho, bilang mga Kristiyano, kung tayo ay buong pusong nananampalataya sa Diyos at naniniwala sa Kanya tayo kumakapit. Mainam na yung rosary bracelet ang nakalagay. Hindi kung ano mga pampaswerte para daw gumanda ang buhay. Ibinibigay na nga na sa atin ng Diyos yan eh. Pinapatubayan na nga tayo lagi ng Diyos. Bagamat may mga pagsubok, pero pangako din ng Diyos sa atin, sa gitna ng mga pagsubok mo sa buhay, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Ayan ang pangako ng Diyos sa atin. I am with you always. Kaya magandang paanyaya din sa atin, sa kabila ng mga Diyos-Diyosan, o mga bagay na naglalayo sa atin, sa Diyos, atin ang talikuran. Para tulad ng kwento ng unang pagbasa natin, buong puso tayong mas makasampalataya sa Diyos. Dahil walang hadlang sa ating pananampalataya sa Kanya. Walang hadlang na meron tayong segue sa ating way kay Lord. Tuwid ang daan patungo sa Diyos. Siya ang pinagkakatiwalaan at pinagtitiwalaan natin. Ang Diyos na nagmamahal sa atin at pumapatnubay sa atin na kaya nating isuko ang ating buhay sa pangangalaga niya. Kasi alam natin na kung handa tayo isuko ang buhay natin sa pangangalaga sa Kanya, hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit kailan. At marahil nagpupunta tayo dito sa simbahan ng Quiapo at nakakatiyak ako galing pa kayo sa iba't ibang lugar. Pumupunta rito para masilayan si Jesus Nazareno. Dahil buo ang tiwala natin sa Kanya. Siya na Diyos natin. At kung tayo'y buong pusong naniniwala sa Kanya, buong puso din tayong susunod sa Kanya. Siya na pwede nating ilagay ang buong tiwala natin sa Kanya. God never disappoints us. God always exceeds our expectations. Kaya magandang paanyaya din sa atin bilang mga Kristiyano na itabi ang mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Ang mga tila'y Diyos-Diyosan natin na naglalayo sa atin para buong pusong magtiwala at magmanalig sa Kanya.
At sabihin natin sa ating panalangin ngayong umagang ito, Panginoon, Ikaw ang aking Diyos. Lubos ako nagtitiwala sa iyo. Iyong-iyo ako. Ikaw ang aking sinasampalatayanan. Wala nang iba. Amen.